Alam nyo po ba mga kababayan, meron po tayong nakitang balita na kung saan eto daw pong si Leandro Libiste, muntik na daw po mga kababayang ombagin. Nito daw pong si Richard Gomez. Bakit daw mga kababayan? So ngayon basahin po natin itong nakita po nating balita galing po sa Abante. Sabi po dito, Leandro Libiste muntik nang sapakin ni Richard Gomez. Bakit daw mga kababayan? Sabi dito, muntik na umanong sapakin ni late Representative Richard Gomez si Batangas Representative Leandro Libiste kung hindi lang naawat ng kanilang mga kasamahang mambabata sa loob ng plenaryo ng Kamara de Representantes noong Martes ng gabi. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw po yung sinabi ni Congresswoman Garin. Sabi po dito, yes, nagalit si Kong Goma, galit at pigil na pigil manapak. Kaya lumayo. Pero every time, nilalapitan ni Kong Leandro Libiste, wika ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin sa panayam ng Abante hingil sa eksena sa loob ng session hall sa Kamara matapos ang privilege speech ni Libiste laban sa Executive Secretary Ralph Recto. Sabi pa dito mga kababayan, nauna na ritong umugong sa Kamara ang muntik ng pananapak ni Gomez kay Libiste nang biruin ito ng Batangasulon na malakas din umano ang vote buying sa kanilang lugar sa Leyte na ikinapikon daw po mga kababayan nito daw pong si Congressman Gomez. Sabi pa dito, ayon sa impormante, matapos pagsabihan umano ni mamamayang liberal ML Party List Representative Laila de Lima, si Libiste hingil sa aligasyon nito na hindi lamang sa Calabarzon malala ang vote buying ay sinulsulan umano ito ng iba mga mambabatas na pangalanan ang mga mamimili ng mga boto. At doon nga mga kababayan, sabi pa dito, lumapit kay Goma. Ano po sabi po ni Congressman Garin? Lumapit kay Goma, ito daw pong si Leandro Libiste. Tapos sinabihan si Goma, di ba ikaw malakas din ng vote buying ninyo? Pumutok si Goma at sasapukin daw po itong si Leandro Libiste. Pinigilan ng mga congressman kwento ng isang mamabatas na ayaw magpabanggit ng pangalan. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. In a few minutes later, nilapitan ni Leandro Libiste, sabi joke only, sabay tawa. Lalong nagalit si Goma kaya pinapalayo si Leandro Libiste. Ang kulit ng bata. Binabalik-balikan si Goma, umalis at dumistansya na pero sinusundan pa nitong si Leandro Libiste na talaga mga kababayan naghahanap talaga ng sakit ng katawan. Gusto po talaga siyang mabatukan nito pong si Congressman Richard Gomez. Sabi pa dito, samantala kinundi na naman ng 5 kinatawan mula sa Batangas sa mga aligasyong binitawan ni Libiste laban kina Recto at Governor Vilma Santos Recto. Ayon po mga kababayan dito po sa Abante. Kasi nga, kung titingnan nyo talaga mga kababayan, ang purpose po talaga ng ginagawa ni Leandro Libiste ay galitin yung mga kasamahan niyang kongresista para kung sakaling patulan siya mga kababayan, usaktan siya pa ang lalabas na biktima. At yung mga kasamahan niyang kongresista mga kababayan, ang lalabas na masama at ginigipit po siya at sinasaktan siya. Anyway, shoutout kay Kuya Maki Kwana at sinasaktan siya mga kababayan. Yun ba ay gawain ng matinong kongresista? Kaya nga sa totoo lang, hindi nyo ba napapansin yung mga nagiging kaalyado ni Sara Duterte mga kababayan na mga kongresista parang wala sa hulog. Katulad na lamang mga kababayan ito mensahe natin kay Sara Duterte. Dapat pagsabihan mo yung mga kongresistang kaalyado mo. Tulad nung isa nagbabiral ngayon pinag-uusapan. Bukod sa sangkot sa maanumalyang flood control, meron pang binibembang na celebrity. May binibembang na artista. Biruin nyo mga kababayan at yung artista na yon kilalang kilala. Ganun katindi. Kaya nga dapat Sara Duterte, pagsabihan mo yung kaalyado mong congressman kasi kasama mo pa yan sa dahig nung bumisita kayo ni na Robin Padilla. At saka yung asawa niyan mga kababayan, natatandaan ko dati parang may kinasuhan na artista na lalaki yon yung asawa. Ngayon mga kababayan, yung congressman ay nasasangkot po sa matinding kontrobersiya kasi nga mga kababayan, merong binibembang na artista mga kababayan. Grabe talaga tong si Kong. 'Di ba? Bukod sa sangkot ka na nga sa maanumalyang flood control, yung kinikita mo doon sa mga anomalya mo,
ginagastos mo para lang makatikim ka ng artista. Di po ba mga kababayan? Pero hindi ko muna papangalanan yan. Anyway, tuloy tayo dito mga kababayan. Ito yung video na nakita po natin na interview ni Congressman Janet Garin, na kung saan sinabi nga dito, pinatotohanan nga niya na daplis na talaga mga kababayang majombag, ito pong si Leandro Libiste. Daplis na talaga mga kababayang masuntok, ika nga, ni Congressman Richard Gomez. So ngayon ito, i-play po natin. Ayun, wala pala akong mic. Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Balikan din natin yung ating panauhin ngayong hapon, si Congressman Janet Garin ng 1st District ng Iloilo. Kong Janet! Hello, hi ulit. Nakita niyo po ballpen nyo? Sorry. Hindi kasi, sorry. Tumatawag kasi nasa session kasi tumatawag sila. So, naglalagay sana ako ng note na ako kasama pa si Sir Willie. Sir Sandro. At si Sir Sandro. Yun nga yung binabangkit namin kong Janet, ano? Kung may Ay, sa mga kababayan natin na press 1 nga kung hindi tayo naglalag. Press 1 kung hindi tayo naglalaga. Press 2 kung naglalag tayo. tipong personal yung atake in the guise nung kanya mga constituents. Paano natin i-weigh yung ganon? Paano natin may iwasan na humahantong tuloy sa hindi magandang sagutan sa plenary sa harap ng mata ng publiko? Well, very unparliamentary yun. Kaya nga kung makita nyo, may tumayo at biglang nagsabi that his whole speech is stricken off the record. No? Ako naman, ipina-amenda ko yun. Na ang sabi ko naman is if it can be amended, Grabe, naglalag tayo. Oo nga, naglalag nga tayo. na ma-strike out sa records yung mga bagay-bagay na Kung Janet? sorry, Yeah, ma-strike out sa records yung mga bagay-bagay na hindi walang basihan. So, ang motion noon is to strike out of the records ng plenaryo yung baseless accusations na talagang walang basihan. Kasi di ba yung mga ina-allege niya, ito ang nagpondo ng kampanya ni ganito. Ito talagang ando dun. Hindi mo na nga maintindihan eh. He used the plenary as a medium to have an outburst dun sa mga hinanakit niya in relation to whatever. Is it local? Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, sinamantala ni Leandro Libiste yung pagkakataon po doon sa plenary session para punteryahin, tirahin yung mga tao, lalo na yung mga nasa sa Batangas mga kababayan, na gusto niya mapatalsik sa pwesto para siya po yung pumalit. Tapos kung titingnan nyo rin kung sino-sino ng mga politiko yung binanggit niya at kung ano-anong lugar na yung binanggit niya na talamak daw po yung vote buying. Pero kung titingnan po talaga nating maigi mga kababayan, mukhang nawawala na sa hulog. Ito pong si Congressman Leandro Libiste. Kasi tingnan nyo biniro niya. Ito pong si Richard Gomez. Tapos sinasabi niya, after niyang biruin, joke lang daw yun. Sabay tumatawa siya. Inaasar niya talaga at pinoprovoke niya talaga. Etong si Richard Gomez, nasaktan siya mga kababayan. Para nga naman, lumabas publicly na siya po yung biktima. Anyway, tuloy pa natin. Politics or sa pananaw niya, hindi siya nabibigyan ng kaukulang siguro atensyon dun sa kanilang mga pag-uusap or whatever. So, medyo, kaya nga talagang hanggang nung gabi, kinakausap namin si Kong Liga. Mag-file ka ng kaso kung meron kang ginahawakan. Tama. Or ipa-imbestiga mo. Or kung yung galit mo kay CWS party list, doon lang. Kung yung galit mo naman kay ES, dapat malaman anong galit mo. Kasi you cannot just demand for the resignation of a person kasi ayaw mo. Hindi pwede kasi yung ganun eh. Sa bahay, pag nag-aaway yung mga anak, nagagalit yung nanay, pinadadapa, pinapalo yung mga... Pwede nyo ba padapain yung mga yan para paluin, Kung Janet? Kayo kasi tumatay yung nanay-nanayan ng mga yan, di ba? Tama. Kagaya nga nung kagabi, galit na galit si Congressman Gomez, Congressman Richard Gomez. Nilalapitan niya. So nilalapitan niya, then parang he was amused kasi bakit daw napikon. Kaya ang sabi ko, huwag mong lapitan kasi baka masuntok ka niyan. Nagpipigil kitang-kita mong pigil na pigil lang si Goma. So, syempre, sabihan ka ba ng mga aligasyon at mga akusasyon? Although binawi nga niya, sabi niya kaya siya lumalapit because he wanted to tell na hindi, joke lang yon. Pero nangyari na Kaya sabi ko, let things cool down. Kasi syempre, pag galit yung tao, tapos pupuntahan mo pa, iinisin mo pa, lalong lalala yan. There has to be proper decorum. Yung pala, bakwit pala mga kababayan talaga tong si etong si Leandro Libiste. May pagkabuli pala to mga kababayan. 'Di ba? Biruin nyo ang ginagawa niya, inaasar niya si Congressman Richard Gomez. Tapos ang pinakamasaklap pa mga kababayan, kahit umiiwas na daw, etong si Congressman Richard Gomez, lumalapit pa. Eto pong si Leandro Libiste.
Alam niyo po ba mga kababayan, yung katangian po kasi ni Congressman Leandro Libiste, kapag ka nasaktan yan, umiiyak po yan sa kanyang nanay. Diba? Dahil sabi ko nga sa inyo, minsan na nating napanaginipan yan na umiyak sa kanyang nanay nung inuupakan ng mga vlogger at sinasabi na may operation daw, ino-operate daw siya. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, magaling siya bang asar pero napakaiyakin naman po niyan. Anyway, tuloy pa natin. Ito po bang ikinilos ni Congressman Leviste, hindi po ba ito grounds for an ethics complaint? It can be actually, no? Kasi nakita mo naman yung si Congressman JJ Suarez, hindi lang naging sensitive pero biglang tinuro niya. And the allegation was, di ba mahal din ang bilihan sa Quezon? And then it was actually, kasi nga siguro kasi magkaiba ang mundo ng ibang mga congressman vis-a-vis sa mundo ni Kong Lian. Ito ay isang young politician, masyadong marami ang pera, privilege ang kanyang buhay. Tama. Yung iba naman kasi hindi ganun yung stature. Pero syempre, pagdating kasi sa Congress, equal yan parang pare-pareho. No? So, tsaka kulang ng patience si Kong Lian, syempre, siguro sa pagkabata niya. Kaya dapat talaga na may mentor na sasabihin ng parliamentary proceedings. Although, yun nga, kagabi naman, talagang paulit-ulit namin na sinasabi na hindi mo pwedeng awayin maski sino na lang. Kasi ang hirap magtrabaho kung lahat kaaway mo. Pero teka muna, kung Janet, kung dapat na may mentor, hindi na naman siguro siya bago. Pagdating sa kalakaran sa politika, no? Nanay niya, Nanay senador. niya, napakatagal lang senador. For sure, naaabisuhan yung anak niya na kung paano gagawin. At saka, ano ba Hindi nga mga kababayan ang nangyari nga dito, itong si Leandro Libiste, ano yan, mamas boy yan. Diba? Umiiyak nga yan sa nanay niya pagka inuupakan ng mga vlogger. Allegedly. At sinasabi na, Mama, ina-operate ako. Tsaka pansinin niyo mga kababayan, lahat ng mga kongresista na napapalapit dito sa mga Duterte, grabe yung mga itinatagong issue, yung mga itinatagong baho. Katulad na lamang mga kababayan, ulitin ko yung sinabi ko kanina meron pong isang congressman na kasama ng mga Duterte, lalo na ni Sara Duterte noong nakulong si Digong na nagpunta ng Dahig. Kung matatandaan nyo, merong isang congressman doon. Ngayon yung congressman na yon, nakasasangkot po ngayon sa matinding kontrobersiya. Bakit? May binebembang na na celebrity mga kababayan. May binibembang na babae. Diba? Merong kasama mga kababayan na babae, na artista. Alam ko naman kilala nyo kung sino yung artista, di ko napapangalanan. Pero itong congressman na ito, sangkot po ito sa malawakang flood control project, mga kababayan, anomaly. Kaya nga sa totoo lang, dapat Sara Duterte, pinagsasabihan mo yung mga kongresistang kaalyado mo. Kasi bakit yung mga nakapaligid sa'yo, para mga magnanakaw ata? Hindi ako nagtatanong lang naman. Diba? Tapos ang pinakamasakla pa, yung ninakaw ginagamit sa pambababae. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. talaga yung Well, objective? kailangan niyang makinig, no? Kasi kailangan niyang makinig kay Senator Loren kasi magaling si Senator Loren dyan. So siguro ito, sometimes, oftentimes, he's impatient. Oftentimes, yung kanyang galit, hindi niya makokontrol. Tapos makakapagbitiw siya ng mga salita. Pero syempre, after naman nun, may mga bagay-bagay naman na sasabihin niya, oo nga, mali yun. Pero yun ang tinutumbok nyo, tama rin kayo. You have to decipher and be responsible for all of your actions. Kaya hindi pwede yung urong-sulong. Kung hindi nagkulang yung nanay, isa lang ibig sabihin nun, matigas ang ulo ng anak. Tama! Tama! Pero ang tanong nga rin doon, Kong Janet at Kuyang Willie, not one, but two. Dahil parang ganito rin yung nangyayari doon sa isa pang Doon sa isa. kongresista. Di ba, tama ba? Totoo ba? Hindi, kasi kung titingnan naman talaga natin mga kababayan, yung ugali ni Kiko Barsaga, yun din naman yung ugali ni Leandro Libiste. Kumbaga, itong si Leandro Libiste lang yung pinaka-decente na Kiko Barsaga. Diba? Si Kiko Barsaga, magaslaw yun Pero itong si Leandro Libiste, ito yung version ni Kiko Barsaga mga kababayan, na medyo mahinhin ng konti. Disenteng tingnan, pero malaki ko Barsaga pala. Ba yung pagbalik, umatake na naman Oo, ulit? tsaka tinawag daw, hindi daw kayong tinatawag na mami. Tapos biglang kung ano na pinagsasabi, Kong Janet. Oo. Actually, ganito kasi yun sa harap ko, kapag wala sa media, mabait siya. Oo. At napapansin ko na he tries to manipulate you, no? Siguro, yung kasi ang gawain niya, no? Sa the late PD Barsaga.
imamanipulate ka niya. Na nagkataon lang ito, siguro alam nyo naman yung nag-press con siya dahil may namatay na vice mayor sa Iloilo. Aha. Accidental firing, napakabata pa, napakasakit sa pamilya, maliliit yung mga anak. Biglang nag-press con siya, tapos kung ano nung ginawa niya. So, of course, dinamay ako, dinamay yung si Congressman Defensor, dinamay yung anak ko. Kaya nag-file kami ng ethics complaint. Pero siya naman, kapag nasa plenary yan, palagi niyang paulit-ulit na, expel niyo ako para pumasok ako sa headlines. Eh sabi ko, sige, Grabe. tutumanin natin yan. Bobong putik. Wag, sorry. Meow. Ay, makate, nagpapalaaway lang talaga yung mga pusa. Meow. Tapos, ano yan, parang bata, laro nga yan. The problem is, this is the Congress of the Republic of the Philippines. My God, sa tagal ko sa Pilipinas at sa tagal ko sa gobyerno, Oo. we are not worth a public service like that. So, paano Grabe, natin no? maiiwasan itong Talagang may sapak talaga yung si Kiko Barsaga, mga kababayan. Pero inyo, sinasabi expel siya. Pero kapag darating na sa point na yun, bigla daw nagsasorry at bigla daw nagmamayaw-miyaw. ganitong klase ng mga eksena in the future, Kong Janet? Well, ang unang-una dapat alam natin at kilala natin yung binoboto, no? Tama, Meron ng tama. mga bulong-bulungan, babalik tayo kasi ang requirements kasi ng kandidato at least 18 years old and Filipino citizen eh. Mhm. Napaka-vague, napaka-minor ng requirements. Mas Oo. mahirap pang pumasok na police at teacher kaysa sa tumakbo at maging congressman kasi ang requirements nga medyo napaka-minimal. Basta Filipino citizen ka lang at yung edad mo pwede na. Hindi natitingnan nyo yung qualifications and yung state of mind. Tama. Mukhang mas mahirap pa ngayon kumuha ng SSS eh. sa pagpasok sa politika. Hindi ba dapat- Ito, I'm referring to, baka kasi confused, no? Specifically, I'm referring to Meow. si Congressman Barsaga. Pero kung hindi po ba sa tingin nyo dapat magkaroon na ng qualification yung mental Yes. soundness? Dapat, Tama. dapat. Kasi, dapat talaga. Kasi, even among our teachers, di ba dati nagkaroon din ng problemang ganyan na minsan yung iba nagkakaroon ng problema, nananakit ng mga estudyante. Ito, imagine, gumagawa ka ng batas, nagpa-participate ka, kumukumpas ka sa budget ng Pilipinas, tapos ganyan. Ano ang mukha natin? Hindi lang kasi hindi lang kasi mga kababayan madiretso ni Congressman Janet Garin. Pero ang gusto niyang sabihin dito, congressman ka, gumagawa ka ng batas pero siraulo ka. May sapa ka sa utak. So ngayon ito para sa akin, hindi lang madiretso ni Congressman Janet Garin. Pero gusto niya sabihin dito na gumagawa ka ng batas, congressman ka pero siraulo ka. 'Di ba mga kababayan, may sapa ka sa utak? Siguro gusto sabihin mga kababayan ni Congressman Janet Garin yan dito po kay Kiko Barsaga. Kasi kung titingnan naman po talaga natin bilang isang normal na mamamayan, private citizen, talagang hindi po talaga fit etong si Kiko Barsaga bilang isang kongresista. Kasi sa kauna-unahang pagkakataon nakakita tayo ng kongresistang may sapak, mga kababayan. At hindi po tama yan. Dito naman po kay Leandro Lubiste, biruin nyo, napakagaling niya magpiling victim, mga kababayan. And then pinipilit niyang i-provoke etong si Congressman Richard Gomez. Di ba napakabilis pa naman ang kamay noon? Pag nakapanapok yun, mga kababayan, talagang tatamaan. Ito pong si Congressman Leandro Lubiste. Ang dating pinuprovoke pa ni Lubiste, mga kababayan. Ito pong si Congressman Richard Gomez. Kaya nga, ito po yung version ni Kiko Barsaga na medyo dissenting tingnan. Anyway, tuloy pa natin. Kapag merong mga international fora. Pag ganyan ang mga requirements, ano yan, kinakailangan pa ng amyenda ng batas kasi nasa batas yung yun lang yung mga qualification, di ba? Yeah, and then kung paano magagawa ng paraan sa COMELEC. Kasi siguro alam naman, pati naman yung pamilya ni Kong Yao, alam naman nila yung totoong situation Tama. Hinahamon nga ni Kap ninyo Barsaga, magpaano silang dalawa Magpa-check silang dalawa ng utak, mga kababayan, pero hindi naman pinapalaga ni Kiko Barsaga, yung pinsan niya. Kaya nga 'di ba parang kinakausap namin si Mayor Jenny, yung kanyang mother na bakit siya ang kasi sayang he has to be of service to the people of Dasmariñas, pero yun nga raw marami raw mga threats nung hindi siya ang tapatakbuhin. Nasasaktan niya ang sarili niya pag hindi. Yun na lang ganun nasasaktan mo ang sarili mo pag hindi ikaw ang tatakbo. Ay, ganun? Kong Janet, sinubukan nyo na ho ba na ipasuob yung mga opisina dyan? Baka pinapasok na. Baka naman exorcism pala yung kailangan. Ay, ganun, mga kababayan. Ang babaw ng dahilan ng pamilya ni Kiko Barsaga.
Kasi sinasabi daw dito, ang sabi daw ni Kiko Barsaga, mga kababayan, doon sa nanay, pag hindi niyo ako pinatakbo, sasaktan ko yung sarili ko. Di ba? Kaya daw si Kiko Barsaga ang pinatakbo. Pero kung titingnan po talaga natin mga kababayan, mas okay pa yung kapatid niyan, si Sir Terdy. Ano po kaysa po dyan kay Kiko Barsaga? Talagang yan si Kiko Barsaga po, yan yung may sapak talaga mga kababayan. Yan nga yung habang nagsasalita ng 2022, ata yung tatay niya, yan po yung umakyat sa entablado at kung ano-ano mga pinaggagawa. Eh yung mga taga Dasmariñas dyan, siguro mababanggit nyo rin, masasabi nyo rin na mas okay pa yung kapatid niyan na si Terdy Barsaga kaysa po kay Kiko Barsaga. Diba? Biruin nyo, sasaktan yung sarili pag hindi pinatakbo. Hindi malaki nga ang sapak niyan. Eh, di ba? Matahi-tahimik naman kahit paano yung ano. Kaya pala siguro magkasundo sila ni Sara Duterte, no? Kasi parehas merong alam nyo na yun. Kasi hindi lang isa eh. Oo. Dalawa pa eh. Oo. Parang siya kasalitan, parang kada linggo, salitan lang sila. Mukhang may magtatatlo pa, baka sakali. Sino pa yung... Kaya nga, eto kata natin dito mga kababayan, kung titingnan nyo, pag nawawala si Kiko Barsaga, sino ba pumapalit? Si Leandro Libiste. Pag nawawala naman si Leandro Libiste, sinong pumapalit? Si Kiko Barsaga. So kung titingnan talaga natin mga kababayan yung konteksto, talagang ano lang sila eh. Nagpapalitan lang talaga sila mga kababayan ng panggagago sa taong bayan. So yan, kung titingnan nyo mga kababayan, yan po yung ginawa. Buti nga ibinulgar dito ni Congressman Janet Garin na kung saan pinipilit pala talagang asarin ni Congressman Leandro Libiste etong si Congressman Richard Gomez. Kaya daplis na pala po mga kababayang majombag etong si Leandro Libiste. Kasi nga, pinuprovoke niya mga kababayan si Richard Gomez na masaktan siya. Biruin mo, sasabihan ka ng namimili ng boto. Tapos kung ano nung aligasyon ng ibabato sa'yo, sabay sasabihan ka na joke lang yon, tapos tatawanan ka ng malakas. Eh kahit sino mga kababayan, mapupudo dyan eh. 'Di ba? Kahit sino maaasar. Eh baka nga kung sa akin pagawin niya, baka nga masapu ko pa. 'Di ba mga kababayan? Anyway, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.